Mga kasubaybay, muli, mayroon akong gustong bigyan ng reaksyon. Tungkol dito sa nakaraang araw lamang ay napanood ko na naman sa Facebook sapagkat ang inyong kasubaybay ay patuloy na nagsusubaybay sa mga nangyayari at kaganapan sa ating bansa sa pamamagitan ng social media. Mga kasubaybay, ang aking bibigyan ng reaksyon ay tungkol doon sa napanood ng inyong kasubaybay na yung anak ay tunay namang nakikipagbugbugan sa magulang at nasa gitna pa ng kalye. Napapansin ng inyong kasubaybay, yung anak, kung hambalusin ng kanyang kamao yung kanyang magulang, para bang wala siyang nararamdaman magulang niya yung kanyang sinasaktan. Mga kasubaybay, hindi nyo ba napapansin kung bakit nangyayari ngayon sa ating bansa ang ganito? Mismo ang mga kabataan ay napakababangis. Hindi lang sa kanilang kapwa, kung hindi maging sa kanilang mga magulang. Na kung ating babalikan ang pagiging bata ng kabataan ngayon, bago pa sila isilang ng kanilang mga magulang. Kung ating titingnan bago sana tayo gumawa ng batas tungkol sa mga anak, 9 na buwan na dinadala ng kanyang nanay sa kanyang tiyan. Sabi nga ng mga magulang na nakakausap ko at alam nyo din naman yun. Ang isang ina nahihirapan sa bigat sa loob ng 6 na buwan na nasa tiyan niya yung kanyang anak o yung bata. Pinaghirapan na ng kaniyang nanay. At kapag ka naman siya ay naisilang na sa loob ng 9 na buwan, magkatuwang na yung mag-asawa kung paano aalagaan, paano bibigyan ng kailangan ang mga anak. Lahat yun ginagampanan ng kanilang mga magulang. At sabi nga, kapag nagkakasakit, ang mga magulang hindi mapalagayan kung paano malulunasan ang karamdaman ng kanyang anak. Nidapuan ng lamok sa kanyang pagtulog, bantay sarado ng kanyang mga magulang. At kapag yung kanilang anak na yon, kapag dumating yung mga panahon na mas lumalaki ang kanilang pangailangan, nag-iisip ng paraan yung mga anak sa kabila ng hirap ng buhay. At alam natin yun. Pilit na ginagawa ng paraan ng kanyang tatay o ng ama ng tahanan na ibigay ang pangailangan ng kanyang anak. Lahat ng bagay, nagsisikap at ipinadadama ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak hanggang sa siya'y lumaki. Ngayon, na ang mga anak ay lumaki na, ano ang nakikita natin ngayon? Yung magulang na naghirap sa kanila, sinasaktan, ginugulpi ng mga anak. Bakit nangyayari yon? Dahil nasa gobyerno ang pagkukulang. Ito yung mensahe ko doon sa gumawa ng batas na pinagbabawalan ang magulang na disiplinahin ang kaniyang mga anak sa pamamagitan ng palo. Na yung disiplina ng mga magulang sa pamamagitan ng palo ay biblikal. Nasa Biblia yun, na dapat paluin ang anak sa tamang pamamalo. Ngayon ipagbabawal nyo. Ano ang resulta?
Parang sabi nga ng inyong kasubaybay, parang tinuruan nyo ang mga anak na maging matigas ang ulo. Mga bata, mga kabataan, huwag kayong matakot sa inyong magulang. Kapag binugbog kayo niyan, ikukulong namin sila. Yan ang mensaheng bigay, dulot ng batas na ginawa ninyo. O yung mga senador at kahit yung mga nakaraang senador. Nagsasabi kayong kayo ay gumagawa ng batas. Pero hindi nyo pinag-aaralan yung magiging resulta. Yung gumawa ng batas na to nag-research ako sa Google dahil gusto kong malaman kung sino ang gumawa ng batas na ito. Jinggoy Estrada pala. Jinggoy, nag-isip ka ga? O pinag-aralan mong mabuti muna yung batas na ginawa mo? Na nilabag mo ang karapatan o pinagbawalan mo ang mga magulang na yun ay karapatan nila na kanilang disiplinahin ang kanilang sariling mga anak? Ngayon ano nangyari? Tinuruan mo na ang kabataan ay maging suwail sa magulang. Katulad ng nakikita ngayon. At hindi ninyo maipagkakaila ang resulta. Hindi nakabuti, nakasama pa lalo. Hindi ba? Hindi natin maitatanggi. Ang mga magulang, alam nyo, nung sila'y maliliit pa, yung mga kabataan na yan. At kitang-kita natin, alam natin, hindi natin maitatanggi. Kapag ka ang kabataan o ang bata o ang anak ng mga magulang nasa murang isip, sintomas pa lang ng pagkakaroon ng karamdaman. Ang mga magulang, hindi alam kung anong gagawin para malunasan. Dahil mahal nila ang kanilang anak. Bakit ngayong malalaki na sila? Pagbubuhatan nila ng kamay? Sasaktan nila ang mga magulang nila? Na siya ang naghirap at nagpalaki sa kanila? Pinadamahan sila ng pagmamahal mula na sila'y mga batang paslit? Natutuwa ba kayo sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Sa nangyayari ngayon sa ugali ng kabataan? Lalo't ito'y tanong ko doon sa gumawa ng batas na yun. Bakit hindi kayo nag-iisip o hindi nyo pinag-iisipan mo ng mabuti yung magiging resulta bago nyo gawing batas? Marami yan Yung Bausi, daming winasak na tahanan. Sinirang buhay ng kabataan na alam ko si Ligarda naman ang nagpasa ng batas na yon. Nasaan ang galing nyo? Na dapat sana kayo makatulong na magiging mabuti sa hinaharap ang mga kabataang Pilipino. Wala. Sabi nga kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi. Hindi totoo yun. Kabataan ngayon, problema ng bayan. Dahil sa mga batas na ginawa nyo. Kabataan, naging salot sa bayan. Masakit bitiwan ng inyong kasubaybay ang mga ganitong words sapagkat dumaan din ako sa pagiging kabataan. Pero harapin natin ang katotohanan at yan ang realidad. Kabataan ngayon, problema ng ating bayan. Dahil sa batas, mga batas na ginawa nyo dyan sa Senado, lalo't higit dito kay Jinggoy Estrada. Hindi natin maitatanggi, hindi natin pwedeng bigyan ng pangatuwiranan ng ating ginawang batas ay tama. Mali, maling mali.
Napakaraming pagkakataon na napapanood na inyong kasubaybay sa pamamagitan ng social media. Magulang, pinapahirapan. Magulang, kinakaladkad ng mga anak. Magulang, ibinabaon ng buhay. Bakit? Dahil sa batas na bawal disiplinahin ang mga anak sa pamamagitan ng palo. Hindi kayo nakatulong. Lalong na pinasama ninyo ang kinabukasan ng kabataan. Kaya ngayon, kitang-kita natin, hindi natin maitatanggi. Hayag na katotohanan, kabataan, problema ng bayan. Problema ng mga magulang. Pero hindi ko nilalahat na mga anak ha. Dahil kitang-kita din naman natin may mga anak na napakabubuti. Hindi sila kasama. At yun naintindihan. Kilala nyo kasi ang inyong sarili kung kayo ay katulad ng mga anak na nananakit sa magulang. Kaya hindi kayo dapat sumama ang loob sa inyong kasubaybay. Ito'y pinapatungkulaan na inyong kasubaybay doon sa mga anak na nakikita nating lahat. Muli, hindi ko na pakakahabaan ang aking video. Muli patuloy yung subaybayan ang aking Facebook page at sa YouTube naman, Subaybay Channel. Bye-bye.